Heto nga pala yung recipe natin ngayon. Nagluto ako ng ginisang sitaw at kalabasa. At ang sahog naman ay karne ng baboy. Bumili lang ako na halagang 100, wala kasi akong nabiling tinapa. Timplahan muna natin ng asin at paminta at nang magkaroon ng lasa yung karne. Pakukuluan ko muna kasi ito hanggang sa lumambot bago ko siya igisa. Habang hinihintay natin na maluto yung nakasalang nating karne, i-prepare naman natin yung gulay na ating gagamitin tulad nitong sitaw. Hinati-hati ko lang yan sa katamtamang laki. Bumili nga pala ako dyan ng 2 tali. At halagang 20 pesos na kalabasa. Medyo malaki yung hiwa kaya hindi na tayo lugi. Alisin muna natin yung balat ng kalabasa. At saka natin hatiin sa katamtaman laki naman yung gulay. Balikan naman natin yung nakasalang. Malambot na yung karne ng baboy, medyo madami pa yung tubig. Habang hinihintay natin na matuyo, hugasan muna natin yung mga hiniwa nating gulay. Natuwa naman ako sa nabili kong adjustable strainer, hindi ko na kailangan gumamit ng palanggana. Baka gusto mo rin magkaroon ng adjustable strainer, check mo na lang sa aking comment section yung link. Kaunti na lang yung tubig ng karne at hindi na natin ito hihintayin na magmantika ng husto yung karne ng baboy. Ilagay muna natin ito sa gilid at maglagay lang tayo ng kaunting mantika. At saka naman natin unahin na igisa itong bawang. Tapos isunod naman natin itong sibuyas. Igisa lang natin ito ng maigi hanggang sa maging translucent. At syempre huwag nating kalimutan na ilagay naman itong kamatis na lalong magpapasarap sa ating ulam. 1 piraso lang yung ginamit natin dyan at nang hindi umasim yung ating gulay. Kung sakaling umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share mo naman para madami makapanood. I-continue lang natin yung pag-isa, hintayin lang natin na manuot sa karne yung mga inilagay natin na pampalasa. Aside nga pala sa kamatis, maglalagay din tayo ng 3 kutsarang bagoong na isda. I-continue uli natin yung paghalo at hintayin natin na manuot yung lasa ng bagoong na isda dun sa karne. Tapos unahin natin ilagay naman itong sitaw. Tsaka natin ito igigisa ng mga 1 minuto lang. Hindi na muna tayo maglalagay ng tubig kasi kapag ka naglagay tayo hindi ganun kasarap yung gulay. Pag okay na yung sitaw, isunod naman natin itong kalabasa. Ganun din yung gagawin natin, pakakagisa lang muna natin to ng maigi. At kung umabot ka na dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood. Timplahan natin ng paminta at i-continue natin uli yung paghalo. Pag medyo hapok na yung mga gulay, tsaka pa lang tayo maglalagay ng tubig. At takpan muna natin, balikan na lang natin yan mamaya kapag ka okay na. Haluin lang natin saglit at maglagay naman tayo ng betchin. Pero kung wala naman kayo neto, pwede kayong gumamit ng magic. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Tikman natin saglit kung sakto na ba yung lasa niya. Sakto naman yung lasa niya mga lods. After nga ng ilang minuto, heto na at dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Kanyama na!